na sa aral ng Islam bilang mga Muslim, tayo po ay kinakailangan may mga pag-uugali na dapat nating gawin or palitawin bilang mga Muslim. Isa na po dito yung tinatawag nating yung magandang asal, ha? Yung pagkakaroon ng magandang asal ay isa ito sa mga advice or turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi niya magkakaroon ng mutimul khuluq, yung magandang asal. Yung pagkakaroon ng magandang asal, umpisahan natin doon sa ating magulang and then sa ating mga kapatid, sa ating mga relatives at mga tao sa ating mga kapaligiran. Ito nga yung isang bagay na kung saan yung relationship natin, ang relationship kasi dapat hindi na maalis dito ayon sa mga ulama dito sa apat na koneksyon na ito. Una-unang koneksyon na relationship natin ang dapat nating paigtingin or ayusin yung ating ugnayan at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1 yun, ha? Number 1 na relationship. Kailangan yung tayo ay magkaroon ng pagsuko, pagsunod, pagtalima at na merong sinseridad sa ating puso at syempre magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya yung Islam nandoon yun, kaganapan ng Islam may pagsuko, merong pagsunod, may pagtalima na merong sinseridad sa ating puso yung ating mga ginagawa. Ang outcome nitong apat na ito, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Yung sinasabi nilang ang Islam ay peace, ganun, or salam, mapayapa. So, yun ang unang relationship na dapat nating pangalawa, yung relasyon natin o ugnayan natin at ng ating mga kapwang tao. Kasama na ron yung magulang natin, unang-una magulang, kapatid, miyembro ng pamilya, mga ibang tao, kapitbahay. Ha? As long as human being, dapat ma-establish natin yung ating ugnayan. Ha? So, ang pinag-uusapan natin ugnayan, nandoon yung pagbibigay ng hustisya. Wala yung lamangan, wala yung panloloko, wala yung panglalait, sa magandang pamamaraan. Dapat ma-establish ng isang Muslim. Pangatong ugnayan, yung ugnayan natin sa ating kapaligiran. 'Di ba? Yung kapaligiran natin, lahat bukod doon sa tao, lahat sa ating mga kapaligiran. Ito yung tinatawag na environment natin. Kahoy, ibon, langit, tubig, lahat na 'yan. Siguro hindi natin ma-mention lahat dito pagka yung sinabi natin kapaligiran. Pagka hindi natin ito alamin kung paano tayo makipag-ugnayan or paano natin pagandahin ang relationship natin sa ating kapaligiran, ay malamang-lamang sa ito na nga ang mga resulta. Magkakaroon tayo ng climate change, magkakaroon tayo ng kung ano-ano na mga sakit or anuman dahil sa hindi tama yung ating ugali sa ating kapaligiran. Panghuli at pinakamahalaga, yung ating relationship sa ating sarili mismo, yung ating kaluluwa. Paano nating patabain yung ating kaluluwa, yung ating soul, na kung saan ito nanggaling ito sa Allah. Ito yung binigay niya sa atin. Itong ating katawan, kahalamang ito, na nilagyan ng Allah ng soul. Itong ating kaha, pag namatay na tayo, mabubulok lang. Pero ang babalik sa Kanya yung tunay, yung nanggaling sa Kanya. So yung apat na relationship sa Allah, sa kapwang tao, sa ating kapaligiran at sa ating mismong sarili, dapat ito natin maunawaan at maintindihan kung paano natin gawin bilang isang mga Muslim. So yun nga ang sabi ng Propeta Muhammad sumakanya nawang kapayapaan, dapat magkaroon ng mga katangian ang mga Muslim upang maipakita niyang kanyang tunay na pagka-Muslim. Unang-una nga dapat dito sa isang Muslim ang magkaroon ng tinatawag na salimul aqida, yung tamang pananampalataya, yung tamang pananalig. Of course, yung pananampalataya, yung aqida na tinatawag, kinakailangan may ayon natin doon sa pamamaraan na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan na dapat ito na sa loob ng Quran, sa loob ng specification ng aral ng Islam, sa loob ng Quran at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, kung meron tayong gagawin na mga traditional gawain or anuman, let's say mga celebration na sa pag-aakala ito ay Islamic in nature, yung pala iba, yung pala innovation, yung pala bid'ah. So yung nababahiran yung ating akida, yung ating pananalig, nag-iisa tamang pananampalataya sa Allah. Pangalawa, yung tinatawag nilang sahihul ibada. Sahihul ibada. Ang ating mga gawain na tama
yung ating mga gawaing mabuti ay dapat tama rin na naaayon sa specification ng aral ng Islam. At katulad ng sinabi natin, yung mutimul khuluq, at ganon din yung magkakaroon tayo ng kawiyulzism. Yung isang Muslim kailangan malakas yung kanyang pangangatawan. Hindi tayo pwede lalanta-lanta lang, at kahit nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpakita ng kawiyulzism dahil nung sila ay umikot doon sa Kaaba, sila ay nagrami na tinatawag. Sila ay tumatakbo-takbo kahit na sila ay minsan sila ay pumupunta roon mag-umrah, minsan nag-aayuno, fasting. Medyo alam mo naman pag tayo nag-aayuno, medyo mahina. Pero hindi pa rin pinapakita nila yung kahinaan. At dito, hindi lamang physically ang dapat malakas tayo, especially yung ating iman, yung ating spiritual lakas na tinatawag. At ganoon din yung katangian ng isang Muslim, yung tinatawag nilang mujahidul linapsi. Mujahidul linapsi, yung dapat magsakripisyo, dapat magtiyaga, dapat magsumikap para sa kanyang kapakanan ng kanyang pamilya. I mean, pagsusumikap, hindi lamang doon sa material na bagay, ngunit higit sa lahat, pagsikap doon sa paggawa, especially itong darating na naman ng buwan ng pag-aayuno, ang buwan ng Ramadan. Pag tayo ay hindi mag-sacrifice sa ating sarili, paano natin matatapos mabubuo ang isang buwan na pag-aayuno sa araw, di ba? So nandoon talaga yung sakripisyo.